Good day po sa ating lahat. Nami-miss ko itong yung kaso ni Rimulya, yung kaso ng kanyang anak, si Juanito J. Rimulya E. Diaz. Ito yung nahulihan ng high-grade marijuana ng PDEA, Philippine Drug Enforcement Agency. So, it's unexpected, so saddening na ang anak ng Justice Secretary ay nahulihan ng drug na kung tutuusin natin, ang kanyang tatay ay ang duty nito o ang mandate nito ay ma-stop itong ma-stop itong drug problem sa Pilipinas. Talagang nakakalungkot. Okay? Then, noong una, maraming mga Pilipino ang humiling na siya ay magbitiw sa tungkulin. Dahil, siyempre, malaki yung possibility na ma-influensyan niya yung kaso ng kanyang anak. Ngunit ay hindi siya nag-resign. Sabi niya, hindi na lang siya makikialam doon sa kaso ng kanyang anak. Okay? Kaya sa ngayon, nanatili pa siya sa kanyang tungkulin. Ngunit bilang Pilipino, ako ay nalulungkot din na imagine yung mga nasa high government offices natin, yung kanilang pamilya ay na-involve sa kanitong kaso. Para sa akin, dapat itong mga high government official at sa kanilang pamilya ay maging magandang halimbawa sa mga mamayan with regard sa pagsunod sa batas, with regard sa yung decente at saka malinis na pamumuhay. Ngunit with what happened, opposite yung mga nangyayari. So ganun man, nandyan na. Okay. Ngayon, ang masasabi ko, para bang napakaswerteng pamilya ito. Why? This is not to malign anybody, na parang napapag-usapan natin. Kasi, of course, nung siya ay nahulihan nung si Jake o si Juanito ay nahulihan ng yung high-grade marijuana, siya ay naging center ng atensyon ng media. Of course, ganun din yung kanyang tatay na at that time nasa Switzerland. Okay? Then, for several days, yun nga, maraming mga issue ang na-raise, maganda o hindi, and so on, Then, suddenly, okay, nandoon yung pagpatay kay Persilapid. So, ang atensyon ng media ay bumaling kay Persilapid. Para bang nalimutan na yung issue. Okay? So, ganun ang nangyari kay maswerte natin na maswerte ang pamilyang ito, Parang nagkaroon ng diversionary tactics. Pero circumstantial, nagkataon na may nagkaroon ng diversion yung coverage ng media. Okay. Naalala ko tuloy itong
itong nangyayari sa China, na maraming nagsasabi na pag si President Xi Jinping ay pressured o talagang nalagay na sa alanganin, then he might be able to make some diversionary tactics para ang atensyon ng mga Chinese ay mababaling sa nasabing issue. Like for example, i-launch niya muli yung pagsalakay sa Taiwan. Okay, so mabaling ang atensyon ng mga Chinese o kaya i-reinsist muli nila o kaya talagang they will do something na makontrol nila ang West Philippine Sea. So again, magiging doon na ang focus ng issue sa protesta. These are possibilities. Hindi natin sinasabi na they will happen, but ito yung mga possibilities. In the past, halimbawa, before World War II, sa Germany, napakarami silang problema. Kasi nga, doon noong after World War I, pinagbabayan sila. They were responsible for the war. Marami yung mga territories na dating sakop nila ay kinuha ng mga allies. At saka iba pa, no? Ngayon, ang naging diversion ni Juan para makalimutan yung mga issue na yan, yung issue na totally pagsama-samaan mo yan, ito yung pagpapahirap sa mga Aliman. Okay. So, ang naging diversion niya, actually, ay yung militarization. Okay. Ayan, militarization. O dahil nakatulong din yung militarization dahil it create works, yung spirit ng mga Germany ay tumaas muli na pagkatapos hindi na sila sumusunod sa mga allied, particularly yung Great Britain at saka Russia. So parang sila muli naging makapangyarihan bansa, no? Okay. So ganun yan. Sana hindi naman yung nabanggit natin with regards the possibility na mangyayari sa China, sana hindi yun mangyayari. Ngayon, going back dito sa kaso ni Remulla, tayong mga Pilipino, huwag sana natin kalimutan yung kaso. Ipagpatuloy natin ang pagsubaybay sa nasabing kaso. Kung susubaybayan natin ang kaso ni Bantag, at the same time, susubaybayan din natin ang kaso ni ni Remulla. Kasi dito sa Pilipinas, kung minsan, habang tumatagal ang mga kaso, ang mga complaint, whatever things, nakakalimutan ng tao. Pagkatapos pag hindi na pinag-usapan, hindi na pinapansin ng media, diyan nagagawa ng maniobra yung mga people involved. Then malalaman na lang natin na si ganito was acquitted, hindi siya penalized, and so on. Baka mayroon pang idea na, parang pinahirapan siya ng government. Kawawa naman, mamaya magkandidato yan come selection, mananalo dahil sa mga issue na ganyan, Okay. So, these are possibilities. Pero hindi natin sinasabi na they will
outcome. Okay? So muli, thank you. Sana i-like at saka subscribe naman sa munting channel natin.